Nag-apply lang bilang yaya sa bahay ng CEO ang babae, ngunit hindi niya inaasahang kikilalanin siya bilang tunay na ina ng batang may autism. Biglang nainggit ang mga mayayamang dalaga at gusto siyang paalisin pero sa sumunod na sandali, lumabas ang bata, niyakap ang babae at sumigaw ng mommy huwag niyong pagsalitaan si Mommy Soy Soy. Anong tinawag mo sa kanya? Mommy, Soy Soy, hindi mo siya mommy huwag kang basta-basta tumawag ng kung sino-sino mommy siya. Inakala ng CEO na nagwawala lang ang kanyang anak na may autism. Ang hindi niya alam, ang babaeng nasa harap niya ay ang tunay na ina ng bata 5 taon na ang nakalipas. Aksidenteng nakilala ng lasing na babae ang CEO na pinainom ng gamot dahil dito, nag-cross ang kanilang landas. Nang magising, nahiya ang babae at dali-daling tumakas ang tanging napansin niya ay ang balat na hugis bituin sa likod ng CEO. Hindi inaasahang naroon din ang kanyang mapanlinlang na kapatid. At agad niyang nakilala na ang lalaki ay ang presidente ng Pay Group. Inakala naman ng CEO na ang mapanlinlang na babae ang nagligtas sa kanya pagkatapos, mag-isang isinilang ng babae ang kambal na lalaki at babae. Ngunit nagpanggap na nurse ang kapatid niya. At nagsinungaling na namatay ang kanyang anak na lalaki. Sa katunayan, palihim niyang kinuha ang bata sa pag-asang makapangasawa ng mayaman 5 taon ang lumipas. Ang natitirang anak na babae ng babae ay nagkaroon ng leukemia. Sa isang check-up, nakilala ng isang doktor ang natatanging balat na hugis bituin ng pamilya Pay. Agad niya itong kinunan ng litrato at tinawagan ang CEO nang marinig ng CEO na may isa pa siyang anak na babae. Agad siyang napasigaw sa tuwa ang lolo sa tuhod, na matagal nang gustong magkaroon ng apo sa tuhod na babae, ay lalo pang nasabik. Personal siyang pumunta sa ospital para sunduin ang kanyang apo ngunit pagdating doon, nakaalis na ang babae kasama ang kanyang anak. Nang makita ng doktor kung gaano sila nag-aalala, agad niyang sinabi na sa loob ng 3 araw ay ang operasyon ng bata. Siguradong magkikita silang muli nang marinig ito ng CEO, agad siyang nagayos ng pinakamahuhusay na espesyalista para gamutin ang kanyang anak. Dahil hindi nahanap ang kanyang kapatid na babae, umuwi ang batang may autism at nagkulong sa kanyang kwarto. Tanging ang kanyang ina at kapatid lang ang makakapasok sa pamamagitan ng face recognition. Nag-aalala ang CEO na baka may mangyari sa kanyang anak. Kaya nag-anunsyo siya na naghahanap ng maraming yaya kung sino ang makapagbukas ng pinto ay matatanggap sa trabaho. Para makalakam ng pambayad sa malaking gastusin sa ospital, sumakay ang babae sa kanyang scooter papunta sa bahay ng CEO para mag-apply. Hindi inaasahang mababangga niya ang isang paparating na malaking Mercedes-Benz akmang makikipagtalo na sana ang babae. Nang matuklasan niyang ito ay ang kanyang mapanlinlang na kapatid, natakot ang kapatid na baka magkita ang CEO at ang babae. Kaya inutusan niya ang babae na umalis na agad sa lungsod pero wala siyang pakialam sa sinasabi nito. Kailangan niyang magmadali para sa interview sa bahay ng CEO. Pagdating sa lugar ng interview, nakita niyang puno ng mga mayayamang dalaga ang silid. Lahat sila ay naguunahan para maging stepmother ng batang amo. Young Master, buksan mo ang pinto, verification failed. Presidente Pay, natatakot po ako, tulungan niyo naman ako susunod. Susunod. Nang malapit ng turn na ng babae, hinusgahan siya ng lahat dahil mukha raw siyang pulubi at ayaw siyang pasubukin. Sa kabutihang palad, may kaunting pag-asa pa rin ang CEO sa kanya. Soy Soy. Tita, pwede bang humingi ng pabor? Pakibuksan ang pinto, please. Huwag ka nang mag-abala, ang kwarto ng Young Master ay may pinakamodernong defense system sa buong mundo. Hindi yan basta-basta mapapasok ng isang pulubing tulad mo. Verification successful. Mommy, maligayang pag-uwi. Hindi rin inasahan ng CEO na mabubuksan ng babae ang pinto ng kwarto ng anak niya, lalo na nang lumabas ang anak niya, niyakap ang babae at tinawag na mommy para patigilin siya sa pagwawala. Sa unang pagkakataon, sinigawan ng CEO ang anak niya nang makita ito ng babae, agad niyang pinakalma ang bata at dinala pabalik sa kwarto. Matagumpay niyang napatulog ang bata nang makita ang paghanga sa mukha ng CEO. Agad ipinaliwanag ng babae na ito ay dahil may anak din siyang babae nang marinig ito ng CEO. Dinala niya ito sa isang princess room at sinabing natagpuan na niya ang kanyang nawawalang anak. Lahat ng ito ay inihanda para sa munting prinsesa Yanji. Narinig kong nahanap mo na ang anak mo. Naghanda ako ng regalo para sa munting prinsesa. Sandali, bibigyan ko ang munting prinsesa ng 1,000,000 allowance. Gawin niya kahit anong gusto niya, may regalo rin ako. Haha, tumabi kayo.
Naghanda ako ng 10 bahay para sa apo ko sa tuhod. Dumating ang araw ng operasyon, nagulat ang babae nang makitang nilalagnat ng mataas ang kanyang anak. Dali-dali niyang binuhat ang anak at isinugod sa ospital samantala, para salubungin ang munting prinsesa. Espesyal na nag-arkila ng malaking truck ang lolo sa tuhod, nagkataong nakita ito ng mapanlinlang na kapatid. Nag-aalala siyang magkita ang CEO at ang babae, kaya nagmadali rin siyang pumunta sa ospital. Sa wakas, nadala ng babae ang anak niya sa ospital, sa pag-aakalang pagkatapos ng araw na ito. Hindi na magdurusa sa sakit ang kanyang anak, pero sa sumunod na sandali, biglang pumasok ang mapanlinlang na kapatid. Nang makitang may kasamang ang bata ang babae, walang sabi-sabing tumawag siya ng ilang malalaking lalaki. At balak silang palayasin sa ospital sa bingit ng kapahamakan, buti na lang at dumating ang CEO. Doon lang nabawi ng babae ang kanyang anak na may malubhang sakit. Ngunit sa puntong iyon, nagkaroon na ng allergy ang bata at namula ang buong katawan matapos ikumpara ang litrato. Hindi nakilala ng CEO na ang batang nasa harap niya ay ang kanyang tunay na anak. Dahil sa matinding allergy, bigla na lang hinimatay ang bata. Nang makita ito ng CEO, agad siyang kumuha ng espesyal na gamot at ipinainom sa kanya. Sino bang nakakaalam kung nagkukunwari lang ang batang iyan? Ako ang nanay niya, kapag may nangyaring masama sa anak ko, hinding-hindi kita patatawarin. Dahil kapos sa oras, dali-daling dinala ng babae ang kanyang anak sa doktor, samantala, ang hindi pa rin sumusukong kapatid niya ay wala pa ring balak na tigilan sila. Sinabi na rin ng CEO ang balitang hindi niya nahanap ang kapatid sa kanyang lolo at anak, at pinauwi muna sila para makahanap ng paraan na manatili at hanapin ang kapatid niya. Sinadyang magpanggap na hinimatay ng bata. Nang makita ito ng CEO, umalis siya para maghanap ng doktor. Hindi pa man nakakatuwa ang maglolo. Sa sumunod na sandali, ikinulong sila ng CEO sa isang VIP room. Ang sakit naman ng bata ay masyadong malubha. Sa ngayon, tanging si Professor Han lang na nasa VIP room ang makakagamot sa kanya. Wala nang inisip pa ang babae. Tinulak ang kama ng anak para magpagamot sa profesor, ngunit hindi niya inaasahang haharangin na naman siya ng kanyang kapatid. Isang grupo ng mga tao ang humila sa mag-ina, balak silang palayasin. Narinig ni Professor Han sa loob ang ingay nang makita niya ang batang walang malay. Sa kagustuhang makapagligtas ng buhay, agad na naghanda si Professor Han para gamutin ito, ngunit patuloy pa rin ang pagmamatigas ng kapatid. At iginigiit na palayasin sila. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako, Diyos ko, bitawan niyo ako. Bakit ang ingay pa rin? Hindi na marinig ng mga santo ang dasal ko. Dad, ako na pong titingin. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Itigil niyo yan. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, tumigil ka. Yanji, huwag lumapit sa kanya, madumi. Totoo ngang madumi ang mga bibig ng ilang tao. Wormbow, magsuot tayo ng maskara. Huwag kang hayaan na mahawa sa iba. Sino ang sinasabi mong madumi? Sapat na, hanggang kailan ka magpapakaarte? Anong nangyari sa anak mong babae? Palagi sinuwanbaw na parang tulog at gising. Gusto kong ipagamot si anak ko kay Professor Han. Pero sabi ni Binibini So, bata pa ang anak ko. Ikaw rin ay may anak na lalaki. Paano mo nasabi ang ganoong malupit na salita? Naniniwala ako kay Professor Han sa pagpapagamot niya sa anak nating lalaki. Kaya tinanggihan ko ang kapatid kong babae. Soy-Soy, ikaw ang ina ni Soy-Soy. Ang anak ko ay ang batang lalaki mula sa pamilya Pei. Ang medikal na koponan ni Professor Han ay partikular na naglilingkod sa anak ko. Hindi ito basta-basta. Hindi pwedeng anyayahan si Professor Han na lumabas. Ikaw. Magpagaling para sa ate. Huwag mag-alala sa pagsusuri ni Yuzui muna. Unahin mong gamutin ang batang babae. HMM. Salamat, Ginoo Pei. Wormbow. Ang wormbow ko ay may pag-asa na. Halika. Yanji. Kailan tayo? Magkakaroon din ng isang nakababatang kapatid si Soy-Soy. Si Sukian pala ay si Madam Pei. Napakabait ni Sir Pei. Bakit kaya hindi maganda ang paningin niya? Unahin nating hanapin ang anak ko. Ang iba na lang ang bahala, tayo mamaya. HMPH. Doktor, kumusta ang anak kong babae? Pansamantalang ligtas na siya sa panganib ng buhay. Pero kailangan mong maagang mahanap ang ama ng bata para sa bone marrow transplant. Kung hindi, baka hindi na magtagal ang bata. Sige, naiintindihan ko. Salamat, Dr. MM. Saan ko hahanapin ang lalaking iyon?
Sagot. Hello. Su Shaoli, dali ka sa nightclub. May nahanap akong gwapong lalaki. Sige, aayusin ko si Nuanbao. Pupunta ako agad. Ayos lang ba? Oo, ayos lang ako. Salamat, Ginoo Pei. May konti pa akong gagawin. Uunahan na kita. Di ko alam kung bakit, pero tuwing nakikita ko siya, lagi akong nakakaramdam ng kilala. Gia, ay, ito. Nahanap mo na yung gwapo. Nasaan siya? Huwag mag-alala, darating na siya. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo ngayon. Ay. Iyan. Yung gwapo mong kaibigan, ano ba talaga ang itsura niya? Naaalala mo pa ba? Ang tanging naaalala ko lang ay, sa likod ng gwapong yun, may mantsa siyang parang warm pack. Ginoong Pei. May nagdadala ng birthmark at naghahanap sa nightclub. Ito ay natatanging birthmark ng pamilya ni Pei. Saan galing? Pinadala ito sa akin ng tao sa nightclub. Pumunta sa nightclub. Sige. Maghanap ng hiwalay. Oo. Suli. Bakit siya nandito? Pumunta ako. Hindi ba si Binibini Suli yan? Sa liwanag ng araw. Pinapayagan pa ng nightclub ang mga ganito, na gumawa ng mga bagay na immoral. Tumawag ng report. Huwag palakasin ang ganitong masamang ugali. Ano bang dapat ay report dito? Hindi naman ito sa pilitan. Pupunta na ako. Kamusta? Nahanap mo ba? Walang kahit isang pulang tuldok. Paano pa kaya ang birthmark? Ayos lang. Laging may paraan. Tama ka, basta maghanap ng mabuti. Siguradong makikita. Pupunta ako sa boss. Walang makitang gwapo. Ano na lang ang gagawin ko sa aking warm body? Saan ko ba siya nakilala? Hello. Gia. Shaoli, nalaman ko na sa ikalawang palapag. Sa booth number 9 may gwapong lalaki. Dali, tingnan mo kung siya ba yung hinahanap mo. Aalis na ako. Dito lang ito. Lumabas ka. Hihihi. Nahanap na kita. Suli. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na tawagin akong pangalan? Tawagin mo akong ate. Uminom ka ng sobra. Tumayo ka muna. Hindi ako nalasing. Ang amoy niya ay napakapamilyar. Ang lambot ng jelly na ito. Pinapayagan lang kitang halikan kung ikaw ang magpapahintulot. Alam mo ba? Ngayon, kailangan mong makinig sa akin. Hindi ka matakot. Bakit ka natawa? Hindi ka pwedeng tumawa. Umupo ka na. Tapos. Tanggalin mo ang damit mo. Lasing ka na. Papatawiran kita pa uwi. Ayaw mong tanggalin. Kung ayaw mo, ako na ang magtanggal. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ako. Ito. Ikaw ito. Ano ito? Sa wakas, nahanap kita. Bakit ngayon ka lang dumating? Kasalanan ko, huwag ka nang umiyak.
Bakit mo kami iniwan ni Nuanbao? Warmbao, anak mo siya. Malalaman ni Warmbao na natagpuan na niya ang tatay niya. Tiyak na matutuwa siya. Nagkamali siya ng tao. Inisip niya akong tatay ni Warmbao. Su Shaoli, bakit ka natulog dito? Ayos ka lang ba? Hindi ikaw ang nagpasabi sa akin na hanapin siya. Gwapong lalaki, di ba? Nahanap ko na yung kaklase ko mula 6 na taon na ang nakalipas. Talaga. Anong pangalan niya? Anong hitsura niya? Nasaan na siya ngayon? Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya. Pero, nakita ko yung mole sa likod niya. Yung lalaki na pinapanta mo kagabi. Yung gwapong lalaki na yun. Siya ang tatay ni Warmbao. Dali, dalhin mo ako para hanapin siya. Shaoli, nagkamali ka ng kwarto kagabi. Pumasok ka sa maling kwarto. Sinabi ko sa'yo na pumunta ka sa private room number siyam. Paano ka napunta sa VIP private room number 6? Kaya kagabi, ang mga pwedeng pumasok sa VIP room ay mga mayaman o makapangyarihan. Sinasabi ko sa'yo, hindi iyon yung gwapong lalaki. Sigurado ka bang nakita mo siya? Ako. Baka nagkamali lang ako ng tingin. Huwag ka masyadong malungkot. Unahin nating mailabas si Nuanbao sa ospital, tapos hahanapin natin siya. Oo. Para lang itong isang panaginip kagabi. Paggising ko, kailangan ko pa ring magpatuloy. Hanapin ang tatay ng bata. Naghihintay pa kami ni Warmbao sa kanya. Tara na. Panaginip lang ba ito? Amang bastos, sinasabi ko sa'yo, nakikinig ka ba? Sama ka sa akin magtinda. Hanapin mo ang apo kong babae. Opo, lolo. Soy. Tara. Pindutin ng matagal para i-scan ang QR code, magparehistro agad. Nakatuon sa propesyonal na serbisyong pangkalusugan. Pindutin para i-scan ang QR code, magparehistro agad 166. Halo. Mga kaibigan, ngayon, ang Puyuan Group ay nagsasagawa ng libreng pagsusuri sa kalusugan. Kailangan lamang dalhin ang 5 taong gulang na batang babae para sumali sa pagsusuri at makakatanggap ng 500 piso. Tama, ang anak kong babae ay 5 taong gulang, nagparehistro kami. Ako rin. Sige. Pumunta doon at mag-line up. Maingat na inspeksyonin ang bawat braso ng mga bata, basta may puso naman siya sa braso. Siya ang aking apo na apo. Oo. Lolo, ano ang ginagawa ninyo? Ano ba? Hinahanap ko ang apo kong babae. Iniisip ko ang apo kong babae na naghihirap sa labas, sakit sa puso. Pumunta ka at tumulong nga. Alam ko na. May aktibidad ba si ate ngayon? Basta dalhin lang ang 5 taong gulang na batang babae para sa check-up, may libreng 500 piso. Kahit magpa-check up pa, may bayad pa. Ang ganda naman ito. Inay, punta rin tayo para magpa-check up. Okay, Tara. Talagang nagbayad. Susunod. Narito na. Ito. Kabilang kamay. Ito. Nahanap na. Anong nangyari? Wala naman. Pwede na kayong umalis. Sige, umalis na. Kanina, yung babae, sa braso niya, may hugis puso ba siyang peklat? Kung makakita ka ng may ganoong peklat sa braso, may ganitong tanda sa balat, parang wala kang nakita. Narinig mo ba? Opo, Ginang. Walang nakita kay Ginoong Pei. Kaninang sandali, nakita ko naman siya. Mabilis na mahahanap niya ang anak ni Suli. Hindi na pwedeng manatili ang batang iyon. Huwag mong kakainin masyadong maraming ice cream, Warmbao, baka sumakit ang tiyan mo. Sige na. Munting hipon itlog, kainin mo na. Maghihintay ka dito ng maayos. Mama, aalis muna sa basura. Aking anak na babae.
Nasa gilid na pinto ng mall ang anak ko. Dali, hanapin mo siya. Suling. Nasa akin ang anak mong babae. Kung gusto mong mabuhay siya, agad kang pumunta sa paliparan. Tatay, tulungan mo ako. Nasaan ka, Nuanbao? Nuanbao, Nuanbao. Suli, nasa akin ang anak mong babae. Kung gusto mong mabuhay siya, dala mo agad sa paliparan. Sukeyin. Kung gagalawin mo ang kahit isang hibla ng buhok ng anak ko, hindi kita patatawarin. Anak ko iyon. Sunuan. Ang pangalan niya ay Sunuan. Baka hindi pa malayo si Nuan-Nuan. Agad na tingnan. Hanapin mo kung nasaan siya ngayon. Opo. Nuan-Nuan. Maghintay ka lang na sunduin ka ni tatay. Nasaan ang anak kong babae? Gusto kong malaman. Basta't pangako mo sa akin, na aalis ka na magpakailanman sa Haicheng. Sasabihin ko sa iyo. Ngayon, maaari mo na akong sabihan, nasaan na ang anak na babae? Nahanap mo na ba ang aking apo? Lolo, pinapahanap ko na. Makakakuha tayo ng balita sa lalong madaling panahon. Ginoong Pei, nalaman na ang batang Ginoo ay nasa paliparan. Malapit nang mag-boarding. Mabilis sa paliparan. Iuwi mo ang apo kong babae. Sige na. Nuanbao, inay. Inay, natatakot ako. Nuanbao, hindi natatakot. Nasa nanay. Malapit nang lumipad ang eroplano, sumama sa bata, magmadaling pumasok sa eroplano, mabilis. Mainit na tubig, takbo. Ano pang hinihintay mo? Habulin mo siya. Huwag tumakbo. Agad na isara ang mga pasukan at labasan ng paliparan. Dapat makita ang anak kong babae. Opo. Mama, hindi na ako makatakbo. Mama, yayakapin kita. Bitawan mo ako, tumakbo ka. Bakit hindi ka na tumatakbo? Bakit kailangan mo akong umalis? Ikaw at ang batang ito, nandito ay kapahamakan. Dalhin mo sila sa pag-akyat agad, pakawalan mo ako. Kaya kung maglakad mag-isa. Dali, habulin mo siya. Takbo. Pakiusap. Ililigtas mo ba ang anak ko? Nuan-Nuan. Nuan-Nuan. Yanji. Nuan-Nuan. Nuan-Nuan, magising ka na. Tawagan ang ambulansya. Ang mahal kong apo, nasugatan ng ganito. Huwag kang matakot, mahal, lolo. Sisikapin kong makuha ang pinakamagaling na doktor. Walang anuman sa iyo. Dalhin mo rin siya sa ospital. Oo. Putang ina. Yen pa rin ang nakahanap ng batang iyon. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Huwag sanang madiskubre ni Yen. Si Suli ang ina ng dalawang bata. Professor Han, kumusta na ang apo kong babae ngayon? Sa kabutihang palad, ang leukemia ni Missy dati, matapos ang paggamot ngayon, kailangan na lang ng bone marrow transplant para gumaling. Ako ang tatay ng bata, gamit ang aking buto para iligtas ang aking anak na babae. Ako ang mag-aayos ng operasyon. Sa kabutihang palad, ligtas ang aking apo na babae. Yanji, magmadali kang pumunta hanapin si Nuan-Nuan, ang ina ng ampunan niya. Kailangan natin siyang pasalamatan. Inalagaan niya si Nuan-Nuan ng sobrang maayos. Huwag nilang hayaan na mahanap si Suli. Nuan-Nuan, Nuan-Nuan. Nurse. Nakita mo ba ang aking mahal na anak? Nuanbao. Nuanbao, lumabas ka na. Okay, huwag ka nang magtago-tago kay mama. Nuanbao. 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 Ikaw ba ang kumuha sa aking anak? Sino ang nagpilit sa'yo na manatili sa Haicheng? Kung gagawa ka ng masama sa anak kong babae, bubunutin kita sa impyerno. Maaari kong tulungan ang anak mo na magkaroon ng bone marrow transplant. Nahanap mo na ang tatay ni Nuan-Nuan. Nasaan siya? Basta't sumagot ka. Hindi na namin muling makikita yung batang yun. Ipapasa ko ang bata sa kanyang ama. Ibibigay ko sa iyo ang iyong anak na babae. Gagawin ang operasyon ng bone marrow transplant. Bakit ako magtitiwala sa iyo? Professor Han, ang bone marrow transplant ni Sunuan, kailan ito pwedeng gawin? Naka-schedule ang operasyon bukas. Gagawa ba kayo ng operasyon sa anak mong babae? Nasa iyo ang desisyon.
Kung ayaw mo, ayos lang. Sabi ko nga eh. Yung batang babae, kung hindi gagawa ng bone marrow transplant, baka hindi siya mabuhay ng 1 buwan. Talaga bang gagawan mo ng operasyon ang anak kong babae? Ngayon, bukod sa maniwala sa akin, may iba ka bang paraan? Sukehin. Kung manggahas kang lokohin ako, kahit bilang multo, hindi kita patatawarin. Kanino ka kanina nakikipag-usap? Wala. Mag-usap tayo ng basta-basta. Yan, G. Bumalik ka sa akin. May kailangan ka ba? Bakit ka pumunta sa airport ngayon? Ako. Narinig ko na nandyan si Nuan-Nuan sa airport. Kaya, nakita mo na ba ang inaampon ni Nuan-Nuan? Nasaan ang inaampon niya? Siya. Narinig ko na nagkalukimya si Nuan-Nuan, kaya't iniwan niya si Nuan-Nuan at umalis sa Haicheng. Buti na lang at dumating kami ng kapatid ko sa tamang oras. Nailigtas namin si Nuan-Nuan. Umalis na siya. Yan, G. Yung babaeng na walang pakialam, mas mabuting huwag na lang siyang hanapin. Sa hinaharap, sabay nating aalagaan si Nuan-Nuan, sabi ni Professor Han. Salamat sa babaeng iyon. Naagapan niya ng maaga ang paggamot kay Nuan-Nuan, kaya hindi lumala ang kalagayan ni Nuan-Nuan. Bakit siya bigla ang iniwan si Worm? Bakit siya umalis? Huwag munang sabihin kay Worm tungkol sa pag-alis ng babaeng ito. Huwag munang sabihin kay Worm. Kumusta ang operasyon ni Worm? Matagumpay ba? Matagumpay ang operasyon ng batang babae. Sa susunod, basta regular lang gawin. Ang rehabilitasyon ay sapat na. Nako, salamat sa Diyos. Naligtas at maayos ang aking apo na babae. Kapatid na babae. Nuan-Nuan, gising ka na. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Dahil ako ang iyong apong lolo. Lolo. Sino ka naman? Nuan-Nuan, ako ang tatay mo, hindi ka. Ako ang tatay mo. Pasensya na, nahuli ang tatay mo. Bukas, aalagaan ka ng tatay mo ng mabuti. Kaya ng tatay na alagaan, ako at si nanay, di ba? Ang ganda-ganda ni nanay. Hindi ka naman talo kung siya ang maging asawa mo. Nuan-Nuan, ako si nanay. Sa hinaharap, kasama ko si Papa na alagaan ka. Hindi ikaw ang mommy ko. Ikaw ang masamang tita. Ikaw ang nagtulak sa akin at sa mommy ko na sumakay sa eroplano. Nuan-Bao, siguro nagkamali ka ng tao. Ikaw yun. Ikaw pa ang nagpadala ng tito para habulin kami ng mommy ko. Gusto mo kaming paalisin. Gusto mong paalisin si Nuan-Bao at ang kanyang ina. Si Yan Nuan-Yuan ay aming anak. Paano ko siya paaalisin? Pero si Nuan-Yuan, bakit mo pinapahuli sila? Baka kakagawa lang ni Nuan-Yuan ng operasyon. Hindi niya agad matukoy kung totoo ba ito. Parang panaginip pa rin. Dala natin si Nuan-Nuan pa uwi para magpahinga muna. Ayaw kong umalis. Gusto kong manatili at maghintay kay mama. Huwag umiyak. Ate, Nuan-Nuan, binilhan ka ni Lolo. Maraming laruan. At mayroon pang prinsesa na damit. Bumalik tayo sa bahay. Okay, ayaw ko ng laruan. Gusto ko si mama. Nene, ako na si mama, di ba? Ayaw ko ng masamang tiyahin. Tatay, pwede mo ba akong tulungan hanapin si mama? Gusto ko si mama. Hindi ko rin alam kung magiging matagumpay ang operasyon ni Nuan-Bao. Ang batang ito, mula nang ipanganak ay hindi pa ako iniwan. Ngayon ay kasama na niya ang tatay niya. Hindi ko rin alam kung maalagan ba siya ng lalaking iyon. Mama, mama. Tinatawag ako ni Nuan-Bao. Narito na si Mommy Nuan-Bao. Gusto ko si Mommy. Nuan-Bao. Kagat-kagatin mo ako, warm baby. Bakit ka nandito? Mommy. Hindi ako aalis, maghihintay ako kay mommy. Sige, hindi na tayo aalis. Magpahinga muna tayo. Yan, G. Mas mabuti pang dalhin natin si Nuan-Nuan pa uwi. Hindi stable ang sitwasyon ni Nuan-Nuan ngayon. Mas mabuting mag-obserba muna sa ospital. Sige, ako na lang ang may iwan para alagaan si Nuan-Nuan. Kayo na lang ang magdala kay Soy-Soy pa uwi. Kaya mo ba mag-isa? Ako ang nanay ni Nuan-Yuan. Mabilis niya akong tatanggapin. Babalik ako bukas para kay Nuan-Yuan. Tumawag ka kung may kailangan ka. Tatay, umalis na tayo. Mama, ang sakit ko. Nandito si mama ng Nuan-Yuan. Nangako ka na sa akin, na hindi mo na siya makikita. Lumayo ka. Kailangan ako ni Nuan-Bao ngayon. Sige, dalhin mo siya palayo. Hindi siya makakatanggap ng karagdagang paggamot at hindi siya mabubuhay ng ganoon. Bitawan mo ang anak kong babae. Aalis na ako ngayon. Nanay, huwag kang aalis. Nanay, ayaw mo na ba sa akin? Nanay. Mahal. Ito si nanay.
Pasensya na, anak. Sully, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Ginoong Pei. Okay lang ako. Magpapahinga lang ako. Huwag kang magpanggap. Ginoong Pei, okay na ako. Ilagay mo na ako sa lupa. Yun. Hindi na maaga. Uuwi na ako. Ay. Huwag ka nang umuwi mamaya. Anong sinabi mo? Nahanap ko na ang anak kong babae. Gusto kong magluto para sa kanya. Maituturo mo ba sa akin? Nakita na ang maliit na prinsesa. By the way, kumusta ang anak mong babae? Dinala siya ng kanyang ama. At saka, hindi na siya babalik. Hindi ka pinapayagan ng ama niya na makita siya. Paano kaya ganito ang tao? Kailangan mo ba ng tulong ko? Turuan natin yang salbaheng yan ng leksyon. Bakit biglang bumahing? Hindi na kailangan. At saka, medyo nagpapasalamat pa nga ako. Iniligtas ng tatay niya ang anak ko. Ano ba ang gusto kainin ng prinsesita? Tingnan ko kung may maitutulong ako. Sandali lang, tatawagan ko siya. HMM. Nuan. Anong ulam ang gusto mong kainin? May salitang warm din sa pangalan ng kanyang anak na babae. Pinakamamahal kong kainin. Ginigisa na itlog na sinangag na luto ni nanay. Piniritong tofu. Sinigang na talong. At may nilutong hipon. Gagawin ito ng mabuting tatay para sa'yo. Alam mo ba ang sinangag na kanin? Piniritong tofu, sinigang na talong, at may nilutong hipon. Paano gawin? Ito ang mga paborito ng anak kong babae. Paano mo nalaman? Ano ang mga ito? Ang red braised tofu at steamed shrimp. Alam ko lang ang red braised meat at steamed shrimp. Marahil dahil masyadong mahal ang karne at hipon. Kaya, gamitin na lang ang hipon at tuyo bilang kapalit. Yung babae ba ay iniwan si Nuan dahil hindi niya kayang alagaan? Iniwan niya ba siya dahil dito? Maaari mo ba akong turuan gumawa ng mga pagkain ito? Ang braised pork at nilagang hipon. Gusto kong matutunan lahat. Oo, pwede naman. Tingnan mo, ganito ang tamang lakas ng paghahalo. Matitiyak na mababali ang itlog. Ang init. Ikaw naman, kailangang patuyuin ang mantika ng kaunti para hindi ito magbubuga. Naintindihan mo na ba? Ginoo Pei, HMM, pwede bang ibigay mo sa akin ang mga natirang pagkain? Gusto rin ito ng anak kong babae. Syempre, walang problema. Kung kulang, gumawa ka ulit. Hindi na. Sobra na ito. Ginoong Pei, magsimula ka ng pumunta sa ospital. Dalhan mo ng pagkain ng maliit na prinsesa. Opo. Gumawa si tatay ng paborito mong ulam. Tikman mo, kumusta ang lasa? Ang sarap, kapareho ng niluluto ni nanay. Eksaktong pareho. Pakiusap, tulungan mo akong dalhin itong baunan. Ibigay mo na sa pasyente sa loob. Ikaw na lang ang pumunta. Tutulungan kitang tawagan siya. Ay, hindi na kailangan. Nuan Bao, magandang kumain ka ng maayos. Papa, magbubukas muna ako ng pinto. HMM. May problema ba? Nasa loob ba si Sunuan? Nasa ibang kwarto na si Sunuan. Saan siya nilipat? Hiningi ng pamilya na itago ang impormasyon tungkol sa pasyente. Hindi ko rin alam kung saan siya pumunta. Gumaganda na kaya si Yanji Nuan. Nakikita ko na kahapon ay palagi siyang umiiyak at nagwawala. Pinalitan lang siya ng kwarto. Mas mabuti na. Nuan, ito ang pagkain na ginawa ng mama mo. Buka ka. Uy, ang pangit. Ayoko ng ganito. Gusto kong kumain ng lutong mama. Kung ayaw kumain ni Nuan, huwag na lang siyang kumain. UNCHB. Tatay, pakasalan mo si mama. Okay lang ba? Gusto kong makasama si tatay at si mama. Sige. Nuan, mabait. Kumain ka na. HMM. Hindi alam ng mabait na bata. Hintayin kong makaupo ng maayos sa pwesto ni Mrs. Pei. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Ito ay laruan para sa apo kong babae. Huwag mong sirain ha. Opo. Mama. Soy. Bakit nandito ka? Tinitingnan ng kapatid na babae. Nasa ospital din ang maliit na prinsesa. Soy, saan mo ako dadalhin? Soy. Soy, anong ginagawa natin dito? Anak na babae.
Tuwing taon, pumupunta si anak na babae sa check-up. Babalik din siya agad. Naipadala mo na ba ang pagkain para sa anak mo? Inilipat ng tatay ng bata ang kanyang kwarto. Hindi ko mahanap ang anak kong babae. Hindi ko rin alam kung kumakain ba siya ng maayos. Kumusta na ang kanyang paggaling? Paano hindi mo siya mahanap? Sabi ng nurse, kumpidensyal ang impormasyon. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Huwag ka munang mag-alala. Sabihin mo sa akin kung anong pangalan ng anak mong babae. Tutulungan kitang hanapin siya. Ang pangalan niya ay Nuan. Mabait ang anak mong babae. Paano mo nalaman? Nakita ko siya sa ibaba ng ospital. Nakita ko ang anak niya. Kasama niya ang kanyang ama. Ayos naman ang buhay niya. Huwag kang mag-alala, kapatid. Pahintulutan mo ba akong makita siya kahit sandali? Isang tingin lang, pangako hindi ako aabala. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo sa akin. Gusto mong makita ang anak mo. Pwede kitang tulungan magpadala ng tao para hanapin siya. Kasulukuyan siyang sumasailalim sa rehabilitasyon. Kapatid na babae, mas mabuti pang huwag na lang siyang istorbohin. Sige na, Ginoong Pei. Basta't alam kong maayos ang kalagayan ni Nuan Bao. Ayos na ako. Tulungan mo ang mama na hanapin ng kapatid na babae. Ang pangalan ng kanyang anak ay Nuan Bao. Parang si Nuan nung bata pa. Nuan. Gusto mo ba sa laruan na binili ni Lolo? Gusto ko. Parang hindi masaya si baby. Ayaw niya siguro. Sabihin mo kay Lolo kung ano ang gusto mo. Pwede bang gusto ni Warm Baby ang kahit ano? Syempre. Ang lolo-lola ay gagawin ng lahat para makuha ka. Gusto ko ng nanay. Nasa kwarto ng ospital ang nanay. Hindi siya ang nanay ko. Gusto ko ang sarili kong nanay. Huwag nang umiyak, baby. Aking hahanapin ang nanay mo. Maghihintay ka dito kay Lolo. Opo. Huwag kang iiyak, maliit. Alam mo ba kung nasaan si Mama? Opo. Sama-sama tayo hanapin si Mama. Sige ba? Darating na si Mama mo, Nuan. Nasaan ang apo kong babae? Yan Chia, nawala si Nuan. Magmadali at magpadala ng tao. Isara ang mga labasan ng ospital. Dapat mahanap ang apo kong si Nuan. Nuan. Maghiwa-hiwalay tayo sa paghahanap. Nuan, huwag ka nang magtago. Lumabas ka na. Lolo, sandali lang. Ako muna ang hahanapin. Ay. Nuan. Mama. Mga bata, baka nagkamali kayo ng tao. Nahanap ko na si Nuan. Apo, pumunta siya para makita ang kanyang inang nag-alaga. Hindi siya nanay. Nuan Bao. Mula ngayon, kahit saan ka pumunta, sabihin mo kay tatay, huwag kang maglalakad-lakad. Alam mo ba, gusto kong hanapin si Mama. Nuan. Huwag kang malungkot. Sasama si Lolo sa'yo para hanapin si Mama. Okay, yung babae ni Lolo. Iniwan si Nuan at umalis mag-isa. Bumalik ka na. Magsasakit lang si Nuan. Hindi mangyayari iyon. Bakit hindi siya pumunta sa'yo? Abala ang mama ko sa trabaho. Pag natapos na siya, pupunta siya. Sasama sa atin pauwi. Hindi kailanman darating ang mama mo para hanapin ka. Binibining Su. Tawagin mo akong Ginang Pei. Nagkaroon ako ng 2 anak kay Yan. Isang araw, mapapangasawa ko rin ang pamilya Pei. Umalis na si Suli. Sa wakas, makakapagpahinga na ako ng payapa. Hindi na ako matatakot na siya ay makakapagsiwalat dahil may 2 anak siya. Anong ginagawa mo dito? Mabilis, umalis ka na sa akin. Si Xiao Su ay katulong ng batang Ginoo. Talagang hindi ka nawawala. Nandito ka para makipagtalo sa akin, di ba? Ako ang misis ng pamilya Pei. Ikaw ay isang katulong lamang. Sinasabi ko sa iyo, kilalanin mo ang sarili mo. Kung mahuli kita na sinisiraan ng aking asawa, gagawin kong mas masakit pa ang buhay mo. Kung hindi normal ang isip, dapat itong gamutin. Talagang curious ako kung paano ka nakabuo, paano ito ipinanganak. Napaka-cute na bata tulad ni Soy. Si Suli ay nananatili sa pamilya Pei. Parang isang oras na bomba. Kailangan siyang paalisin para maiwasan ang problema sa hinaharap. May allergy sa mani ang pamilya Pei kapag nag-allergiya na ang batang iyon. Tingnan ko si Suli. Kung paano pa siya mananatili bilang yaya. Sige, kumain ka ng maayos, Soy. Gagawa ako ng juice para sa'yo. Soy. Bakit may pamumula sa mukha mo, Soy? Eh nako. Anong nangyari sa'yo? Babae ka. Anong ginawa mo sa anak ko? Mukhang allergic si Soy. Dadalhin kita sa ospital.
Ginawa mong ganito ang anak ko, ano pa ang gusto mong gawin sa kanya? Humakbang ka. Ay nako, hindi maganda, may allergy ang batang lalaki sa mani. Ano ang gusto mong ipain sa anak ko? Ito ang gamot sa allergy. Kailangan lang niyang inumin ito at magiging maayos na siya. Ayaw ng anak ko ng pagkain na hindi alam ang pinagmulan. Sino ba ang nakakaalam? Gusto mo bang saktan ng iba? Ikaw. Soy. Sabi ko na, huwag kumain. Hindi mo ba nakikita si Sisi? Nasa allergic shock na ba siya? Kumayos ka. Soy, huwag kang matakot. Soy, huwag kang matakot ah. Uminom ka ng gamot at magiging okay ka na. Ito ay pinili mo mismo. May nangyaring masama sa bata. Sino ang makakapag-ingat sa'yo? Ako ang apo mong lalaki. Anong nangyari? Lolo, ang ate ko. Binilhan niya si Soy ng peanut butter. Nag-allergy siya. Nagtawag na ba kayo ng doktor? Ako, palaging may allergy. Hindi mo ba tinawag ang doktor para manood lang? Salo-salo. Nabigla lang ako sandali. Nakalimutan ko. Pero, ang kapatid kong babae, binilhan si Soy ng desensitizer. Sabi niya, siguradong walang problema. Hala. Simula bata si Soy, hindi pa siya kumain ng kahit ano sa labas. Baka masira ang tiyan niya. Sino ang mananagot? Ako ang responsable. Ikaw ang dahilan kung bakit si Soy ay laging may allergy. At pinapakain mo pa siya ng kung ano-ano. Parang gusto mo siyang mapahamak. Lolo. Ang kapatid kong babae ay pabaya. Pinakain niya si Soy ng peanut butter. Hindi siya makapag-alaga kay Soy. Mas mabuting hayaan na siyang umalis. Hindi ko siya pinakain ng peanut butter. Ikaw ang nag-aalaga sa kanya. Sino pa kundi ikaw? Ano bang ginawa kong mali sa iyo? Ganyan mo ba ako saktan sa anak ko? Bitawan mo siya. Sinabi ko na sa'yo. Hindi ko binigyan si Soy ng peanut butter. Si Soy ay allergic at hindi pa nagigising. Ano bang gulo ang ginagawa mo? Ako. Aking apo, nagka-allergy. Dalhan mo siya ng doktor agad. Kumusta na? Ano pa bang pwedeng mangyari? Kumain siya ng hindi malinis na pagkain. Mas malala talaga ang kalagayan niya. Agad na uminom ng anti-allergy ang batang Ginoo. Sa ngayon, ligtas na siya. Matulog lang siya sandali. Gagaling din. Paano naman iyon? Parang galit na galit ka. Ano? Bakit naman? Ako yun. Sobrang na-excite lang ako. Swerte talaga ng bata. Walang nangyari kahit ano pa man. Salamat sa Diyos. Walang masyadong problema taon-taon. Lolo. Dapat mong pasalamatan si Suli kung hindi siya nagbigay agad ng desensitizer kay Soy. Hindi sana agad nakalabas si Soy sa panganib. Walang anuman. Dahil lang sa anak ko ay allergic din sa peanut butter. Kaya sa bag ko, lagi akong may dalang gamot para sa allergy. Ang swerte naman. Allergic din ang anak niya sa mani, Lolo. Baka aksidente lang ang allergy ni Soy ngayon. Pagkatapos nito, hindi na natin alam kung magiging maswerte pa tayo ganito. Huwag ipagpalit ang buhay ni Soy. Yan G. Tayo, mas mabuting palitan na lang ang yaya. Lolo, salamat kay Suli na nailigtas si Soy. Hindi ako samasang ayon na tanggalin siya. Kung ganun, ikaw, handang ipagsapalaran ang buhay ng anak mo. Si Xiao Su ah. Huwag mong sisihin si Lolo na masyadong matapang. Kami. Lahat ito para sa kalusugan ni Soy. Sabi ko na hindi pwede. Salamat sa alaga mo sa akin nitong mga panahong ito. Inay, huwag umalis. Soy, gising ka na. Nagsakripisyo tayo. Susi, basta't okay si Susi, ayos lang. Mama, samahan mo si Susi. Huwag iwanan si Susi. Ayaw ni Susi na umalis ka. Soy, sobrang dami mong nasabi. Soy, pwede bang magsalita ka pa ng kaunti? Lolo. Pakiusap, huwag mong paalisin ang nanay ko. Gusto kong makasama ang nanay ko. Soy, tinawag ka na niyang lolo. Parang nananaginip lang ako. Hindi ba? Yan G. Hurry, pigayin mo ako, Lolo. Si Suli nagpasimula kay Soy na magsalita. Sigurado ka bang gusto mong siyang tanggalin? Simula nung dumating si Su, talagang nagsimula ng magsalita si Soy. Hey, Xiao Su, gusto mo bang manatili dito? Ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Soy. Lolo, hindi pwedeng iwanan siya. Sa pagkakataong ito, tiyak na aksidente ang allergy. Sa hinaharap, mag-ingat lang ng mabuti. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong aalagaan ko ng mabuti si Susu. Makikita ko na araw-araw si Mama. Mabait ka. Mag-ingat. Hindi ka ba nasaktan, Ginoong Pei? Sa susunod na maglalakad ako, mag-iingat talaga ako. Yun. Nabalitaan mo na ang tungkol sa kasal namin ni Sukien. Nabalitaan mo na. Wala ka bang gustong sabihin sa akin?
Ginoo Pei. May konti pa akong gagawin. Uuna na ako. Hindi ko dapat masyadong isipin. Si Ginoong Pei ay malapit na magpakasal kay Sukehin. Marahil dapat ko siyang batiin. Ginoo. Ito ang paternity test ng maliit na ginoo. Sinabi ng Ginoo na ipagkatiwala ito sa inyo. Sabi nila, kailangan ito sa araw ng pagtanggap ng pamilya. Naiintindihan ko na. Lumabas ka muna. Si Sully ay palaging umiwas sa akin kamakailan. Mayroon pa akong ilang bagay. Uuna na ako. Marahil hindi pa niya nalilimutan ang kanyang ex-asawa. Dapat din akong maging responsable kay Sukien. Bigyan si Noan Yuan at Soy Soy ng isang buong tahanan. Ako at si Sully ay may kapalaran pero walang tadhana. Lolo. Ay nako, aking munting prinsesa. Ang ganda mo ngayon. Ha ha ha. Ang ganda ng ate. Opo. Lolo. Ngayon, ipapahayag sa lahat. Ang maliit na prinsesa ng Queen ay bumalik na. Terra. Pagkatapos ng araw na ito, ako na, si Ginang Pei na may karapatang ipaglaban ang sarili. Yan G. Gusto kong umupo sa tabi mo. Sasamahan ko muna, si Soy Soy at Nuan Nuan, pumunta sa hotel. Nako, nasira, Nuan Nuan, paternity test, nakalimutan ko dalhin. Lao Liu, dali, tawagan mo. Tumawag ka kay Xiaosu. Hayaan siyang dalhin ang DNA test sa bulwagan ng Salo-Salo. Sige, tawagan ko agad si Xiaosu. Lolo, kasalukuyan akong may nakalimutan. Babalik ako para kunin ito. Kopya ng lisensya ng eksperto sa batas. Eksperto sa batas, Huang Wencheng lisensya ng eksperto sa batas 2.01. Warm Bao ay anak ni Ginoong Pei. Kaya 6 na taon na ang nakalipas. Si Ginoong Pei. Kaya Warm Bao. Anak ko at ni Ginoong Pei iyon. Talagang malas na nahuli mo. Kaya ikaw, matagal mo nang alam na si Nuan Bao ay anak ni Ginoong Pei. Sadyang tinago mo sa akin, para hindi ko makita ang anak ko. Alam mo, ano pa ang magagawa ko? Malapit na akong maging asawa ni Madam Pei. At ikaw, ay isang mapagkait na katulong. Anong gagawin mo? Bahala na si Madam Pei sa akin. Pero ang anak ko, gusto kong dalhin siya. Warm Bao at Soy Soy ay mga anak ko. Ngayon, sila ay magpapakilala na sa akin, sa isang pagtanggap ng pagkakakilanlan. Anong sinasabi mong kalokohan? Warm Bao ay anak ko na ipinanganak noong Oktubre, matapos kong magdalang tao. Kaya, Soy Soy ay anak ko. Si Sully. Talaga namang tanga ka. 5 taon na ang nakalipas, ninakaw ko ang iyong anak, hindi mo alam. Si Soy Soy ay anak ko. Buhay pa ang anak ko. Anak ko. Kaya, 6 na taon na ang nakalipas. Ang nakipag-ugnayan sa akin ay, Ginoong Pei, ikaw ang pumalit sa akin. Ngayon ay umamin ka. Sobrang huli na. Nakita mo ako, ang lihim na itinago ko 6 na taon na ang nakalipas. Hindi mo ba akalain, papalagpasin kita? Huwag kang mag-alala. Ngayon din ay isasama kita sa impyerno. Ipadala ko pa sa'yo, isang pares ng mga anak para samahan ka. Sapagkat iiwan ang 2 batang ito. Ang anak ko, hindi na makakatanggap ng mana ng pamilya Pei. Ikaw na baliw. Hindi kita papayagan, matagumpay. Sinong nandito? Ihulog siya sa ibaba. Para magmukhang nag-suicide, gawin mong makatotohanan. Naintindihan mo ba? Sige po, Ginang. Palem, kapatid na babae. Ngayon, gagawin ko ang pagtanggap sa iyong anak na babae sa handaan. Doon ay iaanunsyo ang aming kasal. Sayang talaga. Hindi mo na makikita. Magtatangkang saktan ako. Hanapin mo si San. Ikaw ang tatamaan. Itong isa, aso. Gusto mong saktan ng anak kong lalaki at anak kong babae. Sa susunod na buhay na lang.
Warm bow, taon-taon, maghintay kayo sa nanay, dadalhin kayo ni nanay. Dumating na kayo lahat Alam na ng lahat. Ako ang apo niyang babae, ngayon. Magpapakilala na ba siya sa angkan? Binabati kita, lolo, na natupad na ang iyong hiling. Sa wakas, natagpuan na rin ang apo niyang babae. Ang maliit na prinsesa ay matalino at masigla. Ang batang lalaki ay matalino at nakakatawa. Si Ginoong Pei ay may 2 anak na ngayon. Nakakainis ang inggit ng iba. Oo nga Bumalik na ba ang apo ng apo? Ano bang ikinatutuwa? Ha ha ha. Yan G. Bakit hindi pa dumarating si Kian? Magsisimula na ang salo-salo. Baka may ginagawa siya. Si Keihin ay asawa mo. Bakit hindi mo siya pinapansin? Bakit hindi ka pa pumunta at tingnan siya? Naiintindihan ko na. Pasensya na, lolo, huli na ako, medyo siksik sa daan. Pasensya na po, lolo, huli na ako, medyo siksik sa daan. Hindi naman huli. Ikaw ang asawa ni Yanji. Matagal nang naghihintay si Yanji sa'yo. Karapat dapat lang iyon. Si Binibini So at Ginoong Pei. Tunay na maganda ang pagsasama. Parang nilikha ng langit at lupa para sa isa't isa. Dapat mo nang tawaging Ginang Pei. Yanji, uunahin kong bisitahin si Nuan. Gusto mo ba siyang gawin? Tayong nanay ba? Ayokong ganun din. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Huwag nating hayaang makasal ang masamang babae sa Papa, nagpakasal na. Nangyari na. Mag-alala ka, ma, nasolusyonan ko na si Suli na babae. Ang posisyon ni Ginang Pei ay para sa akin lang. Masamang babae, inaapi mo ang nanay ko, papatayin kita. Ikatlong anak na babae, tumigil ka dyan. Bata kang pasaway. Lumapit ka sa akin. Ngayon, kailangan kitang ayusin ng mabuti. Tumigil ka dyan. Tatay, tulungan mo ako. Nuan, anong nangyari? Sabi ng masamang babae, papatayin daw ako. Sinasabi mong papatayin si Nuan. Yan G, pakinggan mo ako magpaliwanag. Papa, natatakot ako. Hindi matatakot si Nuan. Nandito si Papa. Yan G, hindi ganito ang nangyayari. Napaluluha mo si Nuan dahil sa takot. Ano pa ba ang gusto mong ipagtanggol? Tingnan mo siya, si Ginang. So na ito, hindi ba siya ang tunay na ina ng batang babae? Paano pa siya makapagsalita ng ganito? Na napakasakit ng salita. Ganito rin ang mga madrasta siguro. Diba? Yan G. Gusto ko sanang makipag-ayos kay Nuan. Ayusin ang relasyon. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat na maging nanay niya. At sinabi pa, na gusto niyang magpakasal ang nanay niya sa pamilya Pei. Kailangan pa ng water gun. Sabi niya, patayin mo ako. Gusto ko sanang makipag-ayos sa kanya para maging maayos ang relasyon namin. Kaya ko siya pinagsasabihan. Napakabata pa ni Nuan. Dapat hindi niya alam ang mga ito. Baka hindi niya alam. May nagturo sa kanya na sabihin iyon. HMPH. Ang mabait ng apo kong babae. Siguradong ang amain niya. Ang nagturo kay Nuan ng masama. Yan G, dali, sumama ka kay Kian, para ayusin ang kasal. Nuan, kailangan ko ng isang mabuting ina, para turuan ako. Ayaw ko ng masamang babae, na maging ina ko. Patay na ang nanay mo. Hindi na siya babalik, nagsisinungaling ka. Nanay, sasama ka upang sunduin ako pauwi. Nuan, ako talaga ang iyong nanay. Halika, punta ka dito sa nanay. Si Warm ay hindi talaga iyong anak, nanay. Itong 2 bata ay ninakaw mo. Inay. Warm bow. Nandito na si Inay. Soy, punta kay Inay. Ang saya. Buhay pa ang anak ko. Anong nangyari? Si Xiaosu pala ang inaampon ni Nuan. Walang nagsabi sa akin. Hindi mo ba sinabi na umalis na sa ibang bansa ang inaampon ni Nuan? Lagi mo akong niloloko. Hindi ko sinasadya. Gusto akong lokohin. Oo. Kapatid ko iyon. Hindi niya kayang tustusan ang gamot ni Nuan. Kaya, iniwan niya ang bata sa akin. Sabi pa niya, huwag mong sasabihin sa'yo. Soy. Nuan bow. Pumikit kayo pareho. Nay, may gagawin tayong mahalaga. Babae. Manggahas kang hampasin ako. Subukan mong galawin siya kahit isang beses. Yan G. Ako ang iyong asawa. Paano mo naman matutulungan ang isang dayuhan na apiin ako? At saka,
Iniwan niya si Nuan. Hindi talaga, siya karapat-dapat sa iyong pag-aalala. Ikaw ang kumuha sa aking anak na babae. Hindi pa ako pinapayagang makita siya. Paano mo nagawang sabihin iyon nang walang hiya? Ako ang nag-iwan kay Nuan Bao. Ano ba talaga ang nangyari? Yan G, huwag mong pakinggan ang mga kalokohan niya. Ang kapatid kong babae ay naiinggit lang. Maaari ba akong magpakasal sa'yo? Sadyang nagpapakaistorbo, kaya nag-uudyok ng gulo sa relasyon natin. Ikaw ang nagsasalita ng kalokohan. Kinuha mo si Warm Bao. Sinasabi mong anak mo si Warm Bao. Si Nuan Bao siya. Ang ipinanganak ko noong Oktubre, ng buong pagbubuntis ko. Ikaw ang nanay ni Nuan Bao. Yan G, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi niya. Gusto lang niyang agawin si Nuan. Kaya niya sinasabi ang mga bagay na iyon. Huwag maniwala, hindi ka naman ang nanay ko. Siya ang nanay ko. Isa lang ang nanay ko. Hindi ka iyon. Tama na. Ano bang nangyayari? Sino ba talaga ang nanay ni Nuan? Ako ay Lolo. Hindi ka lolokohin ni Warm Treasure. Siya talaga ang aking ina. Lolo, makinig ka na lang sa akin at sa kapatid kong babae. Sige. Makikinig ako sa inyo, Lolo. Ngayon, hindi mo ba ipapahayag? Magpapakasal ba kami ni Yanji? Hindi pa kailangang magmadali sa kasal. Kami niyan. Unahin natin si Nuwa. Magpa-paternity test tayo. Kapag lumabas na ang resulta, malalaman na natin kung kanino ang anak ni Nuan Bao. Bakit? Hindi ka ba matapang? Sino ang nagsabing hindi ako matapang? Kumuha ng sample para sa paternity test. Kahit na hindi tayo gumawa ng pagsusuri ng relasyon, ako pa rin ang nanay ni Nuan. Ipadala sa pagsusuri, mabilis ang pagsusuri. Oo. Nanay, saan ka pumunta nitong mga nakaraang araw? Saan ka? Bakit hindi dumating kay Nuan Bao? Nuan Bao. Pasensya na. Kasalanan ni Mama. Hindi na mauulit yan ni Mama. Walang problema. Mama, pinatawad na ni Nuan Bao si Mama. Mama, kailan tayo uuwi? Kapag lumabas na ang resulta ng DNA test, makakauwi na tayo. Opo, dali na sa testing center. Palitan ang sample ko at ni Suli. Hindi nila dapat malaman. Si Sunuan ay hindi aking anak na babae. Agad na isagawa ang DNA test. Sige, agad kong iaayos ang kagamitan. Sabi nyo, sino kaya ang tunay na ina ng prinsesita? Dapat si Ginang. So, di ba, kung hindi dahil sa anak niya, bakit niya ito dinala pa uwi? Mom, itong cake ay sobrang sarap. Mamaya, pag umuwi kami, dadalin natin ito. Sayang naman kung dito lang. Tutulungan ko si Mama na ipack. Mainit na kayamanan. Soy. Nasaan ang cake dito? Hindi ito sa atin. Hindi tayo pwedeng basta-basta magpack. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko na, kung gusto mo. Pinagawa ko sa kusinero, araw-araw para sa'yo, at para rin sa mga bata. Yeah. Kapag lumabas na ang resulta ng DNA test, ikaw na ang tatlong yugto ng babaeng ito, Ginoong Pei. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Si Keyin ay nanay ni Nuan Bao. Imposible. Paano ito magiging posible, Lolo? Sabi ko na. Si Nuan ay anak ko. Halika, Nuan. Dito ka sa mommy. Nang ipanganak ka, itong babae ay kinuha ka mula sa akin na nagdulot sa amin ng hidwaan ng puso. Mula ngayon, dapat nating pagyamanin ang relasyon ng ina at anak na babae. Hindi ka ang nanay ko. Bitawan mo ako. Nuan. Sino pa ba ang gusto mong labanan? Yan G. Nuan. Napasama siya ng kapatid kong babae. Gusto ko lang sanang disiplinahin siya ng maayos. Hindi ka naman talagang nanay ni Nuan Bao. Sertipikasyon. Ikaw rin ang nagmanipula, kapatid. Nandyan na ang ebidensya sa harap natin. Si Nuan ay anak ko. Bakit ka pa nagsisinungaling? Hindi totoo. Nuan Bao. Si Nuan Bao ay anak na isinilang ko. Si Nuan Bao talaga ang anak ko. Naaalala ko noong 6 na taon na ang nakalipas sa hot spring. Naniniwala ako sa'yo. Yan G. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Bakit mo pa rin pinapakinggan ang mga kalokohan ng babaeng ito? Sigurado ka ba na ikaw ang nanay ni Nuan Bao? Siyempre. Resulta ng pagsusuri, hindi ito peke, di ba? Tama. Walang pekeng resulta ng pagsusuri, kaya't gumawa ako ng pangalawang pagsusuri ng pagkakapareho ng magulang. Ginoong Pei. Pangalawang ulat ng pagsusuri, lumabas na. Hindi pinalitan ng ulat nitong beses. Hello, Ginoong Pei. Nabalik na ang resulta ng pagsusuri.
Naiintindihan. Pinagawa ko sa doktor ang 2 kopya ng resulta ng pagsusuri. Sige. Ipinapakita ng ulat ng pagsusuri si Miss Sully, ang tunay na ina ng maliit na prinsesa. Yan G. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit may 2 ibang resulta ng pagsusuri, Lolo? Si Sukian nga. Natakot akong malaman na hindi siya ang ina ni Nguyenbao, kaya pinalitan sa gitna ang sample niya at ni Sully, at ang resulta nito ay hindi pinalitan. Ipinapakita ng resulta na si Sully, ang ina ni Nguyenbao. Ano ba itong nangyayari? Ina ni Beiji Accent, mga kaugnay na dokumento ng tao, pahintulot sa pagsusuri mula sa tanggapan ng pagsusuri, siya ang anak ni Sully. Ikaw iyon, pinalitan mo ang sample, nagpeke ka, resulta ng pagsusuri. Lolo. Ito, siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan, ang taong nagpapalit ng sample, nahuli ko na siya. Sinasabi niyang ikaw iyon. Ikaw ang nagpadala para palitan ng sample, hindi tama yan. Si Noan Yuan ay anak ni Xiaosu, ano ang pangalan ni Soy Soy? Soy Soy. Siya rin ay anak ko. 5 taon na ang nakalipas, nanganak ako ng kambal, na lalaki at babae, sinabi ng nurse. Na ang anak kong lalaki ay pumanaw. Akala ko lagi na hindi ko naalagaan ang aking anak. Ngunit hindi ko inasahan na ikaw ang kumuha sa aking anak. Sinaktan mo kami ng aking anak. 5 taon tayong hiwalay. Soy Soy, ay inagaw mo. Bawat taon ay anak ko. Yan G, ngayon ang ating kasal. Magpakasal na tayo. Okay, nangako ka na sa akin na magiging responsable ka. Ako ay may pananagutan lamang sa taong. Nigang iligtas sa akin 6 na taon na ang nakalipas. 6 na taon na ang nakalipas. Ako ang nagligtas sa iyo noon. Hindi mo ba naaalala? Nasa hot spring tayo noon. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Yan G, hindi talaga kita niloko. Siya. Sigurado akong siya ay hindi alam ang nangyayari nang makipagrelasyon sa iyo. Pero, ang taong nagligtas sa iyo sa hot spring 6 na taon na ang nakalipas, ay ako nga talaga. Sabi mo, ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya ano ang masasabi mo tungkol sa mga katangian ko? Naaalala mo ba? Ito. Masyadong matagal na ang nakalipas. Hindi ko na maalala. Alam ko. Nasa likod mo, may isang puso shape na mancha sa balat, kagaya ng Nguyenbao. Tama. Ito ang pamilya namin, ang Pei, ang natatanging puso shape na mancha sa likod ni Yanji. Nandoon ang mancha niya. Kaya, nailigtas si Pangulong Pei. Ang nagdadala ng kambal na bata ay itong ginang. Sinasabi ko na talaga ako ito. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Kanina, ginawa ko rin. Ginawa ang DNA test para kay Soy Soy. Ipinakita ng resulta, si Sully. Siya ang ina ni Soy Soy. Si Soy Soy ay ninakaw mo rin, kaya naghiwalay ang mag-ina. Sabi ko, bakit hindi ka malapit kay Soy Soy? Kahit na siya ay may allergy, hindi ka naman nag-aalala, kaya iyon dahil hindi siya talaga anak mo. Ginoong Pei, interrogated ko na ang bodyguard na binayaran ni Sukian. Sabi niya, noong huling nagka-allergy ang batang lalaki, si Sukian ang nag-ayos noon. Ang layunin ay ipasa ang sisi. Ginang, Sully, alam kong ayaw mo kay Soy Soy, pero pinakain mo pa siya ng mani. Hindi mo ba alam na allergic siya sa mani? Halos mapatay mo ang isang bata. Yan G. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Anong paliwanag? 6 na taon na ang nakalipas, si Sully ang nagligtas sa akin. At hindi lang iyon, pinalitan mo pa siya ng walang pahintulot nang nakawin pa niya ang anak niya. Pagkatapos, dinala ni Sully ang kanyang anak na babae sa Haicheng. Natakot siyang mabunyag ang lahat. Ginawa niya ang lahat para mapalayas silang mag-ina. Buti na lang at nahanap ko si Noan Yuan. Pero niloko mo pa rin siya. Hindi mo siya pinayagang makita ang anak niya, Su Keyin. Talagang napakamasama mo. Nakakainis ka. Yan G. Gusto lang kita ng sobra. Kaya ganito ako. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Maniwala ka sa akin. Pag-isipan mo ng mabuti. Susunod. Dapat ayusin mo kung paano mabubuhay sa kulungan. Ipapasok mo ako sa bilangguan. Pag-kidnap ng mga bata, sapat na para doon ka manatili ng matagal. Ikaw iyon. Ikaw ang nagdulot sa akin ng ganito. Ikaw nga. Babae, nang ahas kang sampalan ako. Ang unang sampal ay para sa anak kong lalaki. Sa loob ng 5 taon, hindi mo kailanman tinupad ang responsibilidad ng isang ina. May kinalaman ka rin sa autism ng anak mo. Ang pangalawang sampal ay para sa anak kong babae. Pinilit mo siyang kunin. Na nagdulot ng paglala ng leukemia niya. Sasagupain kita ah. Ang ikatlong sampal ay para sa sarili ko. Noong mga nakaraang taon, binayaran mo ang mga nurse para nakawin ang anak ko. At pinakain mo si Soy Soy ng peanut butter na nagdulot sa kanya ng allergic shock. Gusto mo pang mawala ang 2 anak ko.
Pagkatapos ng kasal, ihanda ang daan para sa iyong anak. Suli. Hindi ka ba mas mapalad kaysa sa akin? Hindi ka ba natulog kasama si Pei Yanji? Nanganak ka ng 2 anak para sa kanya. Ano ang ipinagmamalaki mo? Akala mo ba talagang magiging mag-aasawa ng isang katulong bilang ginoo ng bahay? Ikaw, mula ngayon, si Suli, ang magiging may-ari ng bahay na ito. Inaasahan ko ang araw na ito sa loob ng 6 na taon. Bakit? Bakit siya? Pagdating niya, pangako mong pakakasalan mo siya. Naghintay ako ng 5 taon. 5 taon akong naghintay, ngunit wala akong natanggap na kasal. Yan, G. Ibinigay ko ang lahat para sa'yo. Bakit mo ako ginagawa ng ganito? Hindi naman talaga dapat sa'yo iyon. Ngayon na iniisip ko, bakit sa loob ng 5 taon, tuwing nakikita-kita ay nakakaramdam ako ng hindi pagkakasya? Ngayon alam ko na, dahil isa kang peke. Swerte ko talaga, na hindi ako nagpakasal sa'yo para kay Suso. Yan, G. Akin ang pagkakamali. Mula ngayon, aalagaan ko ng mabuti ang bata. Tawagin ang mga tao. Dalhin ninyo siya, ipasok sa bilangguan. Huwag ninyo akong hawakan. Ako ang pangalawang ginang ng pamilya Pei. Ano ba kayo? Nakakasawa na ang buhay nyo. Susu. Susu, ako ang nanay mo. Dadalhin kita. Susu. Tulong, nagkamali ako. Pangako, aalagaan kita ng mabuti. Susu, huwag kang matakot. Nandito si Mama. Swerte na lang at dumating si Xiaosu nang tama ang oras. Kung hindi, napangasawa pa natin yung babaeng iyon. Ang mga apo namin, at mga apo na babae ay tiyak na magdaranas ng hirap. Xiaosu, dapat ay alagaan mo ng mabuti si Lolo. Salamat sa'yo. At gusto ko ring humingi ng paumanhin sa'yo. Dati, dahil naniwala ako sa sinabi ng babaeng iyon, gusto kitang paalisin. Ako'y nagkamali. Ikaw, huwag mong sabihin yan. Maliit na Su. Gusto kitang tanungin, kung handa ka ba? Naiwan sa pamilya namin, at sa ating Yanji. Magkasama. Lolo, may ganito ka bang katapat, buwisit na bata? Hindi kita tutulungan. Kailangan mong umasa sa sarili mo. Kailan ba ako makakakuha ng asawa? Hindi pa ba maayos? Kay Xiaosu. Magpasalamat. Ailey. Noon tayo. Masyadong nag-aksaya ng oras. Pero mabuti na lang at marami pa tayong oras sa hinaharap. Handa ka ba? Na makasama ako sa natitirang buhay mo. Sagot mo siya. Sagot mo siya. Sagot mo siya. Handa ako. Ailey, magising ka. Huwag kang magpakatanga. Agad na magpadala ng tao para dalhin siya sa ospital. Naka-verify na si Pangulong Pei. Ito ay si Sokein na ginamit ang dekorasyon sa inyong opisina, na inihampas sa ulo ng ginang. Talagang nakakadismaya itong si Sokein. Ibigay ang ebidensya sa mga otoridad. Gusto kong magbayad siya ng 100 ulit na halaga. Oo. Ginoo, dahil ito ay dulot ng pamumuo ng dugo na nagdulot ng pagkawala ng malay. Sabi ng doktor, maaaring hindi na magising ang ginang. At kahit magising siya, posibleng makalimutan niya ang lahat, anuman ang mangyari. Kasama ko si Ali sa lahat ng oras. Tara na. Huwag matakot. Nandito lang ako palagi para alalayan ka. Gising ka na. May sakit ka ba? Tatawag ako ng doktor para tingnan ka. Sino ka? Hindi mo na ba ako kilala? Tayo. Dapat ba tayong magkakilala? Sige, magpakilala tayo muli. Ako si Pei Yanji. Asawa mo ako. Kami ay kasal na. Mayroon tayong kambal na lalaki at babae. Nasa bahay lang ang 2 bata. At saka, hindi na mahalaga ang iba. Ang mahalaga ay, mahal na mahal kita. At pati na rin ang mga bata. Mahal mo rin ako. Halos naniwala na ako sa sinabi mo. Hindi ka naman nakalimot, Ginoong Pei. Nasaan ang aming marriage certificate? Ayos na ayos. Alam mo ba, nang muntik kang mawalan ng malay, halos matakot na ako ng sobra. Akala ko nga, na nagsisimula pa lang tayo, ay mawawala ka na naman. Sige na, nandito ako ngayon, hindi ba't maayos naman? Pasensya na. Noong 6 na taon na ang nakalipas, ako ang nagkamali ng tao, nabigo ko kayo at ang mga bata. Wala namang pinagdaraanan si Warm Baby at ako, sa hinaharap. Hayaan mong alagaan ko ang buhay mo at ng mga bata, okay ba? Huwag magdikit. Dadaan lang kami. Lolo. Sa susunod, magmamasid ako. Pwede bang huwag isama ang bata? Sige. Sa susunod, pangako, ako lang ang magmamasid. Nanay, nagising ka na. Miss na rin kita, nanay, mga munting anak, mga anak. Pahiram lang po sa inyo, nanay. Saan mo ako dadalhin para magparehistro?